Matapos paingayin ang ilang maanumalyang flood control projects, hinamon naman ng ilang mambabatas si Baguio City Mayor Benji Magalong na humarap sa kanilang investigasyon. Kung magmamatigas, pati ebidensya na hawak niya, handa rin daw ipasupina. Narito ang Agenda Weekend Report ni George Cahiles. Naniniwala si Manila 6th District Representative Benny Abante na dapat ng pangalanan ng mga politikong kumita sa mga maanumalyang flood control projects ng pamahalaan. Kaya naman hinamunan niya si Baguio City Mayor Benji Magalong na humarap sa mga pagdinig ng Kamara. Kaya kailangan tapusin na ho natin ito sapagkat ang taong bayan po ang sumisigaw na eh. Ang taong bayan na ang ano rito eh, ang talagang naguguluhan dito. Kung magmamatigas si Magalong, may kapangyarihan raw ang Kamara na isapina ito kasama ang di umano'y mga ebidensyang hawak niya. Nauna na kasing sinabi ng alkalde na handa siyang humarap sa mga pagdinig pero hindi niya dadalhin ang mga ebidensya. Trust issue yan eh. Sino ba nag-iimbestiga, di ba? Unang-una, pagkakatiwala mo ba kung ikaw Jersey, pagkakatiwala mo ba yung nag-iimbestiga, yung sila mismo yung mga sangkot? Ayon kay House Public Accounts Committee Chairperson Terry Ridon, maaaring imbitahan si Magalong sa kanilang pagdinig. Sa kondisyon na isisiwalat niya under oath ang 67 contractor legislator na involved sa mga proyekto ng pamahalaan at listahan ng mga mambabatas na nakatanggap ng 30-40% na kickback mula sa mga kontraktor. Naniniwala si Abante na talagang may mga politikong sangkot sa mga anomalya sa infrastructure projects ng pamahalaan. Name names ika nga at hindi raw puro blanket statements na sumisira sa reputasyon ng buong Kongreso. Yung mga kontraktor na binanggit ng ating Pangulo, meron yan sa likod ng mga opisyal ng DPWH, meron sa likod niyan ng mga elected official, kinakailangan na pong i-reveal yan. Okay. Sa lalong madaling panahon. Nanawagan rin si Abante ng pagbuo ng isang independent commission na siyang mag-iimbestiga sa katiwalian habang ginagawa rin ng iba pang mga sangay ng pamahalaan ang kanilang mandato. Naniniwala rin siya na dapat ipagbawal ang mga kumpanyang pagmamay-ari ng mga kamag-anak ng mga opisyal ng gobyerno na maging kontraktor o supplier ng pamahalaan.